ah, araw na ito na binigay niya sa atin at tayo magkasama-sama. Pagkain ng ating Panginoon at tayo ay makasamba sa Kanya. Isa sa pinakamagandang araw sa buhay natin, yung dumarating ang araw ng linggo na tayo ay sama-sama magkatipon, nasasamba sa Panginoon. Kung pwede nga lang, linggo na ng araw-araw. At sa pag-araw ng linggo, dito natin naririnig ang salita ng Diyos, dito tayo nakapag-aaral, dito natin nakakasama mga anak ng Diyos. At dito rin yung lugar na kung iisipin, kakaunti ang tukso. Hindi ko sinasabing walang tukso. Meron pa rin. At ito rin yung lugar kung saan pwede tayong maingatan na makagawa ng bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin nawawala yung ating pagpili. Dahil pwedeng nandito tayo, pero pababayaan pa rin nating makagawa ang kaaway sa atin. At huwag natin nawa itong pabayaan sa umagang ito. Kaya salamat sa ating Panginoon na tayo ay makapag-aral muli sa salita ng Diyos sa umagang ito. Naway tayo pagpalain ng ating Panginoon. Dito sa Pilipos, ang ating pag-aaralan, Philippians chapter 4, verse 8. Ito po ay yung talata sa banal na kasulatang pag-aaralan natin. Isa sa pinakamagandang talata sa banal na kasulatan. Aking pong babasahin, sandali po kayong tumayo. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Tayo manalangin. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito na muli pinagkalooban niyo kami ng pagkakataong ito na kapag-aralan ng iyong mga salita. Ang salitaan niyo po ang siyang aming buhay, siyang bumuhay sa amin. Siya din ang patuloy na magbibigay ng buhay sa amin, magpapalakas, magpapatibay sa umagang ito. Kaya patuloy namin hinihingi ang mga salita may magsilbing pagkain ng aming kaluluwa sa umagang ito. Tulungan niyo po ang iyong lingkod na iyong itinayo. Masalita ka po, Ama, sa mga magitan niya. Bigyan mo siya ng inspirasyon at naway ang banal na Espiritu ang siyang nitong igawad sa amin. Samantalang ang mga salita may nahahayag. Ito nawa, Panginoon, ay gumawa sa amin, tumulong sa aming pangangailangang spiritual sa umagang ito. Sa iyo po namin ito pinagkakatulubiling, sawayin niyo po ang gawa ng kalaban, huwag niyo po siyang pabayang makagawa sa amin sa umagang ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay base dito sa binasa nating mga talata. Ang tungkol sa, sabi niya rito, at kung ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Naniniwala ba kayo mga kapatid na napaka-powerful ang kaisipan, ang isip natin? Napaka-powerful, di ba? Ang ating isip, pwede tayong dalhin sa nakaraan natin, pwede din tayong dalhin sa hinaharap natin, sa future. Ang ating, kung merong bahagi sa ating katawan, o sa katawan natin, na nakalilipad, nakapaglalakbay, walang iba kundi ang ating isip. Baka nakaupo tayo dito, pero ang isip natin nandun sa ulap. Ang isip natin nandoon sa Canada, nandoon sa Amerika, lumipad na napakalayo. Ang isip natin na hindi kuminsan ay kung papabayaan natin, ay hindi natin kayang kontrolin. Pero kung ito'y ating kukontrolin, ito ay magdudulot ng napakagandang bagay sa atin, lalo na tayo mga kapatid ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Sabi nga mga minamahal, our thoughts reveal who we are. Kung ano yung iniisip natin, pinapakita ng kung anong iniisip natin, kung ano tayo. Kaya may mga time na, mga kapatid, hindi natin makilala ang tao, pero the way na mag-isip siya, doon mo siya makikilala. Diba? Kaya kung minsan ang tao, gano'n pala siya kung mag-isip. Diba?
Sabi nga na ba na nakasulatan sa Proverbs chapter 23 verse 7, we are what we think. Kung anong iniisip natin, ganun tayo. We are what we think. Basahin nga natin itong nasa Proverbs 23 verse 7. Ano po yung sinabi dito sa banal na kasulatan? Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka, uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. So sabi niya dito, you are what you think. Kaya minsan, ang iniisip natin, yun ang magdadala sa atin kung anong magiging ano tayo. Kaya ang isip natin napakahalaga. Kailangan iniingatan natin itong isip natin. Sabi din sa banal na kasulatan, itong isip natin ay siyang nagiging patterns ng buhay natin kung ano ang dapat na lumabas na salita sa bibig natin. Alam niyo ba mga kapatid, itong isip natin, ito ang father ng ating mga salita. Ibig sabihin, pinanggagalingan ng lumalabas sa bibig natin. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, galing sa isip natin. So kailangan mga kapatid, kaya minsan, tingnan nyo, no? Bata, bigla na lang na may sasabihin niya na magugulat ka, bakit? Sabi niya, paano naisip ng batang sabihin yan? Diba? Mag-iisip ka. Sinong nagturo sa kanya? O bakit gano'n siya kung mag-isip? O kaya naman, sa matanda, may maririnig kang salita sa kanyang, hindi mo akalain sasabihin niya, ang sinasabi niya para siyang isip bata. Diba? Nasabihin mo ngayon, gano'n pala siya mag-isip, napaka-childish pala. Diba? Dahil lumabas sa kanyang bibig. Doon mo siya ngayon makikita, makikilala, ganun pala siya kung mag-isip. Ngayon mga kapatid, sa umagang ito, ang ating isip ay napaka-powerful. Bagaman sa isang di pa tumanggap sa Panginoon, ang kanyang isip talagang palaboy-labo yan. Walang direksyon ang takbo ng isip natin. Sabi nga na banal na kasulatan sa mga awit, siya ay parang ipa na tinatangay ng hangin kung saan pumupunta. Kaya pag ang isang tao wala sa Panginoon, ang isip nito walang direksyon kung saan papunta. Walang iniisip na talagang ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung ano-ano yung dumadating sa isip niya. May tama, may mali, merong marangal, merong hindi marangal. Pero itong kaisipan natin mga kapatid, napakahalaga. Sabi nga, iba kasi yung mind kasi natin, ito yung isip natin. Yung mismong isip natin ang mind natin. Pero yung thought is a product of our thinking. Kaya natin sinasabing, ano bang thought meron ka? Ano yung thought mo? Yung kaisipan mo? Yung kaisipan natin, produkto ng lagi nating iniisip. Kaya pag lagi mong iniisip na, kaya ko talaga, kaya ko. Yun ang kaisipan mo. May tiwala ka sa sarili mo dahil lagi mong iniisip na kaya mo. So yun ang nagiging produkto ng iniisip natin. So pag lagi ka nag-iisip ng mga hindi magaganda, yun ang kaisipan mo, kaya marumi ka mo mag-isip. Kasi lagi mo pinag-uukulan ng isip, ng pag-iisip mo, ng thinking mo, yung mga bagay na marumi. Pag nag-iisip ka ng mga bagay, kung paano makagagawa ng mga mahuhusay na bagay, magagaling na bagay, pero hindi naman kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo mga taong matatalino. Maganda sana ang taong matalino pero ginamit niya yung talino niya sa pag-iisip ng masama. Tingnan niyo yung mga nasa natin, gobyerno natin, diba? Napakahusay, napakatatalino. Paano nila naitatago yung mga ganung bagay, diba? So, ano yung product ng pag-iisip nila? Ngayon ang lagi nilang iniisip. Kaya ang kaisipan nila talaga ay corrupt. Di ba? Kasi yun ang ang thinking nila. Kaya ang kaisipan nila ay ang produkto ng kanilang pag-isip, corrupt. Di ba? So, ngayon mga kapatid, sa umagang ito, nais ng ating Panginoon, alam niya, meron akong isang binabasang book hanggang ngayon. Napakaganda. Battlefield of the Mind. Ang labanan sa kaisipan. Alam niyo ba, ang bawat isa sa atin sa araw-araw ng buhay natin, may labanan sa isip. Lagi tayo nakikipaglaban sa kaisipan. Mga kapatid, sa isang di ba tumanggap sa ating Panginoon, napakaraming laban niya sa isip. Sa isang tumanggap sa ating Panginoon, mga kapatid, ang kalaban lang ng
ang isip natin yung nanggagaling sa labas. Yung ine-inject ng dyablo. Pero, dahil sa ang puso natin, kasi kung ano yung nasa puso mo, yan ang iisipin mo. Alin ba nauuna? Isip o puso? Puso. Dito nag-uugatan lahat. Kasi ito yung soul natin. Dito nag-uugatan lahat sa puso. Pag malinis ang puso natin, ang isip natin, malinis. Kaya sa isang tumanggap sa Panginoon, may linis ang isip niyan. Malinis ang isip niyan. Pero alam niyo bakit dumudumi? Nanggagaling sa labas. Inject ng dyablo. Sa hindi tumanggap sa Panginoon at hindi pa nalinis ang puso niya, ang pakikipaglaban niya, dalawang pwersa. Galing sa loob, galing sa labas. Malinis, marumi na yung puso mo, kaya marumi na yung isip mo, i-inject pa ng dyablo, kaya lalo kang mag-iisip ng masama. Pero sa isang tumanggap sa Panginoon, ang labanan natin galing sa labas. At pag ikaw ay mahina, kahit malinis ang puso mo, marurumihan ka. Kaya yung iba tumanggap na sa Panginoon, bakit bumabagsak? Hinahayaan nila yung pumasok sa isip nila. Na kinukurap ang ating buong pagkatao, ang ating kaluluwa, nakakontaminahan ang ating puso, kaya bumabalik sa kasalanan. Ngayon sa umaga ito mga kapatid, nabanggit ko nga kanina, ang ating kaisipan ay ang ama ng ating mga salita. Kung ano ang iniisip natin, lalabas sa bibig natin. Pag ang isip natin, punong-puno ng blessings. Nag-iisip ka ng mga bagay na pagpapala. Natural, ang lalabas sa bibig mo. Words of blessing. Words of encouragement. Bakit? Ang laman ng isip mo ay magbigay ng pagpapala. Pag ang laman ng isip natin, mga kapatid, ay maka-inspire, maka-encourage. Kaya masasabihin mo sa kapatid patuloy ka lang. Never give up. Diba? I-encourage natin siya. Word of inspiration and words of encouragement. Pero pag ang thought natin, napasukan ng mga bagay na hindi maganda para maka-discourage, para maka-destroy, anong lumalabas sa bibig mo? Diba? Negative. Sarap na ma-encourage yung kapatid. Ma-encourage mo siya, hindi mo siya ma-encourage. Matidestroy mo pa siya. Parang example lang sa isang bata. Pero ang ginagawa yung bata, nakita mo nakikipag-struggle siya sa kanyang ginagawa. Pero nakita mo, boys sa pawis, pagkatugod. Hindi naman gumaganda yung ginagawa. Pag ang kaisipan mo, ano ba itong bata na ito? Hindi mo alam kung ano yung gagawin. Anong sasabihin mo? Tigilan mo na nga yan. Hindi naman alam Di ba? Anong naibigay mo sa bata? Na-discourage mo siya. Pero kung ang nasa isip mo, ang galing nitong anak ko, kahit ganito naiisip niyang gawin yun? Ano sasabihin mo sa kanya? Ang galing naman ng anak ko. Nagtatayo ng bahay kahit walang itsura, walang forma, pero nagtatayo ng bahay. Anong nagdudulot ng ating sinasabi? Encouragement. Di ba? Kahit hindi niya maitayo yung bahay niya, pero hindi mo siya nadi-discourage. So yun ang kasi kung ano yung iniisip mo Di ba? So mga kapatid, napakahalaga yung isip natin. Ang ating iniisip din, ang father ng ating action. Is a father of our action. Ano yan mga kapatid? Kindness and love. Pag ang puso, ang isip natin mga kapatid, ay napupuno ng pagmamahal, kabaitan. Ano gagawin ng iyong kabaitan? Kabaitan, di ba? Tingnan niyo mga kapatid, minsan mag-observe ka sa kapaligiran natin, minsan magugulat ka na lang sa mata, minsan na sa loob ng sasakyan. Nakikita mo yung tao, parang napakatahimik, no? Parang bait-bait. Natapakan lang yung paa. Alala, nagsalubong ng kilay. Nagsalita ba ng masama? Di ba? O bakit? Titignan mo yung tao ay napakatahimik. Pero ang naman pala ng isip niya, ganon. Di ba? So yung isip niya, nakita mo kung ano nasa isip niya sa pamamagitan ng action. Action, di ba? Pero yung isang tao, nakita mo, walang hindi mo siya maisip na may mabuting gagawin, pero nag-abot ng palimos sa isang nandilimos. Ano nasa isip mo? Di ba isipin mo yung laban ng isip ng tao ito? Ang bait naman niya. Di ba? Sa action makikita kung ano yung iniisip natin. So mga kapatid, sa umagang ito, nais ng ating Panginoon na kilalanin nating mabuti ano ang ating iniisip sa oras na ito? At ano ang mga bagay na nais ng Diyos na maging laman ng ating kaisipan sa buhay natin? Napakaganda po na maging ugali ng bawat isa sa atin. We need to master our thoughts and our thinking. Merong
sinasabi na you need to think about what you think. Kailangan mong isipin kung ano ang iniisip mo. Naranasan nyo na ba yun? Isipin ko nga, ano ba itong iniisip ko? Ano nga ba iniisip ko? Nandito ako sa kapila, ang iniisip ko yung tanghalian namin. Ay naku, hindi tama ito, tanggalin ko to sa isip ko. Sa alam mo kung anong iniisip mo, di ba? Alam mo kung anong iniisip mo. Ano ba itong iniisip ko? Nag-iisip ako ng hindi maganda sa kapatid. Hindi tama ito, tanggalin ko to. Mga kapatid, sa umaga ito, napakagandang mga talatang binigay ng ating Panginoon dito sa ating pag-aaralan. Sabi niya dito, our thoughts must be a pattern, our thoughts of pattern must be pleasing to God. At ano yung mga thoughts na yan na kailangan at nakapagbibigay ng kaluguran sa harapan ng ating Panginoon. Ito nga po yung teksto natin binasa. Napakagandang tagubilin ng ating Panginoon. Sabi niya rito, katapos-tapusan mga kapatid, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ano ang mga bagay na pleasing sa harapan ng Diyos? Whatever things are true. So ito daw, mga kapatid, ito ang dapat nating isipin. Ito ang kailangan naging malaman ng ating meditation, ng ating thinking. Whatever is true. True. Totoo. May katotohanan. Kaya mga kapatid, ang Diablo, walang ginagawa yung mabuti sa tao eh. Walang ginagawa kahit konti na mabuti sa atin. Anong gagawin ng Diablo? Tandaan natin mga kapatid, the devil is always contradicting the word of God. Lagi siyang kinokontra ang salita ng Diyos. Tingnan niyo, from the beginning, sabi niya kay Eva, hindi ka mamamatay. Ikabili-pili na ng Diyos, huwag kang kakain, mamamatay ka. Sabi ng Diablo, hindi. Tingnan mo, ganyan kasinungaling ng Diablo. Kapag tayo nagpapadala sa kanya, tayong kawawa. Ngayon, sabi niya dito, anumang bagay na may katotohanan. Ano gagawin ng Diablo sa'yo? Papaisipan tayo ng mga bagay na walang katotohanan. Kaya kailangan mga kapatid, alam natin ano yung totoo. What is truth? Sabi nga ng Biblia, sabi ng banal na kasulatan, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kaya kailangan tayo mga kapatid, alam natin yung katotohanan na itong sinasabi ng banal na kasulatan. Ano sasabihin ng Diablo sa atin? Alam, talagang mahina ka. Tingnan mo, isang pitik lang ng Diablo, bumagsak ka na. Talagang hindi pwede, hindi ka magkakasala. Huwag kang maniwala na kaya mong mabuhay na hindi nagkakasala. Maniniwala ka ngayon sa Diablo, entertainin mo yun sa isip mo. So anong product? Araw-araw ka nagkakasala. Pero ano sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, what is truth? The truth is we can live above sin. So yun ang kailangan ilagay natin sa isipan natin, talagang itanim natin sa isip natin. Pwede akong mabuhay na hindi nagkakasala. Ngayon, during the times of trials and tribulation, anong ilalagay ng Diablo? Wala, pinabayaan ka na ng Diyos mo. Tingnan yung ginawa niya na Elias. Na-discourage si Elias di ba? Paano? Ang Diablo, kulong ng kulong sa kanya. Wala, pinabayaan ka na ng Diyos mo. Ang Diablo gumagawa niya. Ikaw naman, kahit minsan, Kristiyano na, kahit tumanggap ka na sa Panginoon, anong mararamdaman mo ngayon? Kasi kung anong iniisip mo, mararamdaman mo rin yan. Pinabayaan na nga ba ng Panginoon? Bakit nga ba, Panginoon, pinabayaan mo na ako? Pag in-entertain mo yan, anong produkto? Self-pity. Self-pity. Diba? Tapos ang dami mo nang maiisip. Oo, pinabayaan ako ng Panginoon, pati mga kapatid sa Panginoon, pinabayaan ako. Hindi mo lang ako naalala. Di mo lang ako in-encourage. Di mo lang ako hinahamon. Di mo lang ako kinukumusta. Saan galing nila? Ano sabi ng Biblia? And what is truth? I will never leave you. I will never forsake you. Kailangan nyo na nakataling sa isipan natin. Hindi yung sinasabi ng Diablo, bakit kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Kumakain pa rin tayo sa araw-araw ng buhay natin. So wag tayo dapat maniwala sa sinasabi ng Diablo. Whatever is true, kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Tingnan mo yung buhay ng iba, sila may kotse na, ikaw hanggang ngayon wala pa, abroad-abroad ka pa, pero wala kang kotse. Sabi nga ni Sister Ornella, tagal ko na nag-abroad, wala pa akong kotse hanggang ngayon. Buti pa yung nasa Pilipinas, may kotse na. Ako, wala akong mabiling kotse. Ano sasabihin ngayon ng Diablo sa mga ganung bagay?
Kawawa ka naman. Walang kabuluhan yung pagpapagal mo. Alam niyo mga kapatid, hindi natin dapat ini-entertain mo. Ano dapat nating entertain mga kapatid? Ano sabi ng Bible? What is true? Whatever is true, ano sabi ng Biblia mga kapatid? Hindi tayo kawawa. Walang kawawang anak ng Diyos. Tandaan po natin yan. Walang kawawang anak ng Diyos. Ngayon ang sasabihin nandiyan ko sa'yo, kawawa ka naman, wala nang maging Kristiyano ka, wala ka ng kaibigan, wala nang bumabati sa'yo, wala ka ng mga kasama. Kawawa ka naman, kumamalang ka na. Ngayon, titingin na ngayon sa salamin. Tingnan mo yung tsura mo, mukhang manang na nga. Oo nga ba yung tsura ko? Titingnan mo ngayon yung mga picture mo, hindi ka papasyano. Mas maganda ako dito nila. Ganito pala akong magdamit noon, ang ganda ko pala noon. Alam niyo mga kapatid, kaya napaka-importante sa isang Kristiyano, nagbabasa tayo ng Biblia. Binabasa natin ang salita ng Diyos. Kasi yan ang paglaban natin sa Diablo Malalaman natin ano sabi ng Biblia, what is true. Hindi ka kawawa. Ikaw ay maganda pa rin sa harapan ng Diyos. Yun ang malalagay sa isip mo, mag-encourage sa'yo to keep you on the right track. Diba? Pag hindi, wala. Nalilihis ka na, nauhulog ka na. Hindi mo pa alam bakit. Malalaman mo, marirealize mo, ang sinunod mo pala hindi ang Panginoon, kundi yung bulong at yung ini-inject ng Diablo sa kaisipan natin. Sabi niya dito, whatever is true. Always think what is true, mga kapatid. O ibig natin maging teasing sa harapan ng ating Panginoon, laging katotohanan ang iisipin natin. Nasa atin ang pag-control, mga kapatid. There are times na maraming tukso, tumalangin tayo sa Panginoon. May tayo ng tulong, Panginoon. Tulungan mo ako, maraming dumarating sa kaisipan ko. Maraming ini-injigan dyan lang magsabi ako ng hindi totoo, na magsinungaling ako, pero kailangan ng totoo po ang kailangan manaig. Tutulungan tayo ng Panginoon, mga minamahal. Ano ba yung sabi niya dito? Whatever is honest. Whatever is honest. Alam niyo mga kapatid, kaya ang Kristiyano, ang identity ng Kristiyano, matapat. Napakarami ng Kristiyanong nagpapatotoo when it comes to works, yung engagement natin sa business, ang Kristiyano, honest talaga yan. Hindi masisinungaling yan. Hindi yan magsasabi ng hindi totoo. Lahat ng sasabihin niya ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Kaya ang mga alam ng Diyos, mga kapatid, at alin sa dalawa, ayawan ng kampanya o kaya ay gugustuhin ang kampanya, ng kumpanya. Pag ang kumpanya ay talagang gusto gumawa ng kalokohan at hindi ka niya mapapakinabangan sa paggawa ng kalokohan, tanggal ka sa trabaho. Pero pag ang company, gusto niyang umunlad dahil gusto niyang mawala yung pangungupit. Di ba? Karamihan ng mga empleyado ngayon talagang nandadaya, lalo na pag nasa cashier ka. O kaya yung iba, walang record, bayad lang ng bayad. Alam niyo mga kapatid, kukunin ka niya pag gusto niya na matapat at maayos ang lahat. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, nag-iisip lagi ng honest. Buong katotohanan. Yung matapat ka talaga. So pag tayo nag-iisip ng ganito mga kapatid, paano ka makagagawa ng kasalanan sa kabiyak mo? Diba? Paano po tayo makagagawa ng kasalanan sa kasintahan mo? Diba? Kasi honest ka. Whatever is honest. Sa anak ng Diyos, mga kapatid, whatever is honest. Ay pag sinabi mo sa kanya, ikaw lang ang aking mamahalin. Totoo yun, mga kapatid. Diba? At bukod sa lahat, lalo na sa mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong humarap na sa altar. Diba? For better, for worse, till death do us part. Diba? Iba ba doon? Sa kahirapan at sa kaginhawahan, sa sakit at sa kalusugan. Pag inuubo na, lumayo ka ba sa akin? Hindi ganun, diba? Hindi ganun ang mag-asawa. Pag may sakit na siya, gusto mo na siyang palitan. Hindi ganun ang mag-asawa. Bakit nangako ka sa kanya? Maging honest ka maging tapat ka sa kanya. Saan ka nang galing? Diyan lang. Yung pala sa beer house ka nang galing. Diyan lang daw, diba? Magkano sweldo mo? 40,000. Yung pala, 60,000. Merong ibang pinagdadalhan, di ba? Alam niyo mga kapatid, kaya napakaganda ang Kristiyano. Matapat yan talaga. Hindi yan magtatago sa atin, di ba? Hindi, kaya kung minsan ang Kristiyano, napakadali
napakadaling mabuting. Kasi bakit? Halatang halata mo pag nagsasabi na siya ng hindi totoo. Hindi kagaya ng mga hindi anak ng Diyos. Ang galing! Hindi naman totoo ang sinasabi. Believe na believe ka kasi hindi mo mahalatang nagsisinungaling. Totoong-totoo ang tingin mo sa kanya. Lalo ng mga Kristiyano pa naman, napakadaling magtiwala. Tsaka ang Kristiyano, nasanay tayo na kung anong sinabi, paniwala mo dahil ayaw nating mag-isip ng masama sa kapwa natin. Kaya tayo madali din madaya. Kasi tayo ay ganong katotoo. Pero mga kapatid, dito ang lagi natin tandaan, whatever is honest, hindi tayo magagawa na hindi kalooban ng ating Panginoon. Ano pa sabi niya rito? Anumang bagay na matuwid, right, whatever is right, and whatever is just. Whatever is fair. Kasi sinabi natin right, kasama yung just, makatwiran, makatarungan. Whatever is fair. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinaka hindi magandang panuntunan sa sa magandang samahan, yung napaka-unfair, injustice. Diba? Sa isang pamilya, pag hindi fair ang pagtingin sa bawat isa, nagiging problema. Di po ba? Nagkakaroon ng inggitan. Nagkakaroon ng selusan. Pag hindi fair, so kailangan fair. At saka yung just, makatarungan. Ibig sabihin, kung hindi siya karapat-dapat, hindi siya talaga karapat-dapat. Pag siya naman ay karapat-dapat na tumanggap, halimbawa yung anak mo, pagod, napakasipag sa bahay, lahat ng trabahong bahay ginagawa kahit nag-aaral, napakasipag pa rin, humingi ng sapatos, hindi mo binigyan. Yung isa, pagdating sa school, wala lang gagawin, manghihiga, magko-computer, hindi ganun kasipag, humingi sapatos, bibigyan mo ng sapatos. Is that fair? Hindi fair yun, di ba? Kaya ang Panginoon, just and fair siya. Hindi niya matitiis na yung isang Kristiyano na walang ginawa sa paglilingkod sa Panginoon, kundi kung gusto lang niya magsimba siya. Pag ayaw niya, yung isa napakatapat sa Panginoon. Kahit walang pamasahe, maglalakad, fair ang Diyos kung humatol. He will reward you and me according to what we do. Kung ano ginagawa natin dito sa lupa. So mga kapatid, ganun ang ating Panginoon, whatever is fair. Alam niyo mga kapatid, and whatever is just. Fair ba itong gagawin ko sa Panginoon? 1 to 6. Nagtrabaho na ako maghapon. Monday to Saturday na ako nagtrabaho. Ito bang pampitong araw, itatrabaho ko pa sa akin? Napaka-unfair naman, di ba? Panginoon, fair ba ako sa'yo? Kaya nga napakaganda eh. Isipin natin, kung na iniisip natin, tama ba itong iniisip ko? So mga kapatid, sabi nga ng banal na kasulatan, whatever is right. Pag tama, ipaglaban mo yan. Huwag tayong mahiya. Pag nasa katwiran tayo, kuminsan, alam niyo mga kapatid, itong problema kuminsan, kahit sa mga Kristiyano, kaya sila mga kapatid ay nangihina ang loob, natatalo ng kalaban. Nasa katwiran ka, naduduwag ka. Ano yun mga kapatid? Tama ba itong ginagawa ko? Tama yung ginagawa mo pero naduduwag ka sa sasabihin ng tao. Tandaan natin mga kapatid, pag ikaw ay laging nasa tama, maraming magagalit sa'yo. Pero kailangan pag ibig natin magbigay ng lugod sa Diyos, kailangan naka-stick tayo doon sa gusto ng ating Panginoon. Kahit anong sasabihin ng tao, basta ikaw ay nasa tama, ginagawa mong kalooban ng ating Panginoon, huwag kang matakot sa sasabihin ng mga tao sa iyo. Kaya nga sa Biblia, di ba, ang pakapalad ng mga taong pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat sila'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Inuusig tayo dahil sa katwiran. Dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Tingnan mo minsan, magsisimba ka paglinggo, ano maririnig mo sa mga kasambahay mo? Ang dami mong maririnig na salita, di ba? Ano ba yan? Wala na kayong ginawa kundi maglingkod, hindi man kayo maasahan pag-reunion. Alam nyo, marami namin napagdaan na ganyan. Lagi namin sinasabi, pag-reunion, huwag kayo tatapat ng linggo. Kung gusto nyo kaming kasama, huwag kayong linggo mag-reunion para makapunta kami. Tapos pag hindi kami nakapunta, marami kang maririnig na salita. Di ba? Pag mga requirements sa school, di ba? Tapos linggo gagawin.
sasacrifice mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, anong maririnig mo, di ba? Marami gagalit sa'yo. Pati professor mo, bibigyan ka ng mababang grades. Pero yung ba ang tama? Susunod ka ba sa gusto nila? O na yung tama? Whatever is right, whatever is just, and whatever is fair. Fair ba yun? Nabibigyan ka ng grade dahil sa hindi ka nakapunta, dahil linggo? Sino bang dapat unahin? Ang Panginoon. Kaya ang daming tao ngayon na napaka-unfair, napaka-injustice. Pero as Christians, dapat maka-stick tayo. Whatever is right. Whatever is just. And whatever is fair. Ganyan din mga kapatid sa ating sa pagtatrabaho. Alam niyo mga kapatid, ito isa din sa mga bagay kung minsan ay dinidisregard ng marami. Pag tayo ay empleyado, kaya tayo ay supervisor sa trabaho, maging fair tayo. Maging fair tayo. Nawa, di katulong ka sa bahay. Alam niyo mga kapatid, ang mga Kristiyano na may kasambahay. Kung tawagin natin yung kasambahay natin, di katulong. Kung tawagin natin sila ay kasambahay. Kaya nga natin kinatawag na kasambahay, kasama sa bahay, kung ituring natin siya ay kapamilya. Ang mga Kristiyano pag may katulong, hindi tinuturing ang katulong na slave, na parang katulong. Tingnan niyo, napakasama ng Middle East. Pag ikaw ay katulong sa Middle East at magkakatulong ka lang at sa Middle East lang, huwag ka nang magkatulong doon. Dahil kung ituring nila ang katulong, grabe, nakakaawa. Nung nasa Dubai ako, alam niyo, ang dami kong nakita ng mga Arabiano, nagme-merienda sa fast food, yung katulong, hindi kumakain, nakaharap lang sa kanila. Mapalad siya pag may natira. Pag wala, sorry na lang siya. Hindi siya kakain, mga kapatid. Talagang wala. Sila kain sila ng kain. Tapos pagdating sa bayan, ang ginagawa sa kanila, di ba? Walang pagkain kung ituring. Sa mga anak ng Diyos, alam niyo, napakaganda sa mga Kristiyano. Itong napakaganda sa mga Kristiyano, kahit ikaw ay mataas sa lipunan, kahit ikaw ay magaling, mahusay, matalino, mayaman ka mga kapatid, ang Kristiyano, napaka-fair, napaka-just sa lahat ng mga tao. Kaya na napakaganda pamasukan pag Kristiyano may-ari ng company at pag Kristiyano may-ari ng bahay. Kaya pag nagpapatrabaho ka, pakainin mo. Di ba? Ikaw nagpapatanim, nagpapaghapas. Ano ang pinapagawa mo? May pinapatrabaho ka, karpintero. Kung usapan niyo may pakain, pakainin mo siya. Di ba? Kahit walang usapan ng pakainin papakainin mo pa rin Bakit? Nakikita mo siyang napapagod, nagtatrabaho. Yan ang puso ng mga anak ng Diyos. Ano ba yung sinabi niya dito mga kapatid sa ating pinapag-aralan? Ito ang isipan na gusto ng Diyos na matalim sa isipan natin. Kung ang ating isipan, dito natin lagi pinapaikot. I-memorize natin itong verse na ito na sabi niya rito, ano bang bagay na malinis? Kaya ang tao mga kapatid, contaminated ng dumi ng sanlibutan ito. Ang meditation ng tao mga kapatid ay marumi. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sabi niya dito, whatever is pure. Whatever is pure. Pure ba yung iniisip mo? May asawa ka na, nag-imagine ka pa ng iba? Is that pure? Di ba? Malinis ba yung iniisip mo? Malinis ba yung iniisip natin? Malinis ba yung iniisip mo na magtatago ka ng isang bagay na hindi sa'yo? Hindi malinis, di ba? Kaya alam niyo mga kapatid sa panahon natin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, kaya dumudumi ang isip ng tao. Alam niyo mga kapatid, lalo na yung nakikita kasi ng mata natin, naka-store lahat yan dito Naku, yung napapanood mo, lahat ng nakikita ng mata mo, naka-store lahat dito yan. At pag naka-store sa isip mo yan, any time of the day, anytime, pwedeng may parang yung memory ng computer, pwede yan na naglalaro sa isip mo, may imagine mo lahat yan. Kaya dumudumi ang isip ng tao. Pero sabi nga ng Biblia, whatever is pure. Alam niyo, merong isang story. Alam niyo yung story ng yung five fruit. Mag-asawa sila. Nakikipag-divorce na yung babae doon sa lalaki. Bakit siya nakikipag-divorce? Wala nang ginawa yung asawa niya kundi umarap sa computer. Hindi na siya binibigyan ng panahon. Nagkakasakit ang nanay niya, hindi man tumutulong, napakadamot pa sa pera.
So, pag dumadating siya ng bahay, sa halip na mag-uusap sila, wala, busy-busy sa computer. Ano yung ginagawa ng asawa niya? Addict pala siya sa pornography. So, nakikipag-divorce na tong babae. Nakikipag-divorce na. Kasi marumi ang isip ng lalaki. Tingnan niyo mga kapatid, nakakasira talaga yan eh. Alam niyo mga kapatid, yung tatay ng lalaki ay Kristiyano. Ang ginawa niya, dahil siya ang ginausap. Ayaw niya makipag-divorce daw sa asawa niya. Naisip niyang i-save yung relationship nila. Ang ginawa niya, humingi siya ng payo sa tatay niya. Ang pinayo ng tatay niya, basahin niya yung mga pinababasa niya tungkol sa salita ng Diyos. Pagtiisan niya yan, 40 days yata yun. 40 days. Sa umpisa, nakikipag-struggle niya. Parang hindi niya kaya. Ginawa niya, pagdating ng asawa niya, naglalagay siya ng ng pasalubong, nagluluto siya ng breakfast para hindi na matuloy yung divorce kasi binigyan siya ng 1 month eh. Hindi pa pansinin ng asawa. Alam niyo mga kapatid, pag tayo nagnanais na magbago, yung mga pagkukulang niyo sa asawa niyo, sa pamilya niyo, gusto niyo punan yan eh. Yan ang bunga ng Kristiyano. Ito tandaan natin. Pag naging Kristiyano ka, may bunga yan. Yung mga pagkukulang mo sa pamilya mo, gusto mong punan lahat. Ngayon, magpapakita ka ngayon ng kabutihan, kagandahan sa pamilya mo. Hindi sila maniniwala agad sa'yo. Kaya anong gagawin nila? Sa halip na i-appreciate nilang ginagawa nyo, tutuyain pa niyan kayo. Abahan mo na ngayon mo. Diba? Ganyan. Kung minsan, magpe-prepare ka ng something para matuwa sila, hindi sila matutuwa sa gagawin mo. Nakipag-struggle siyang mabuti mga kapatid, hindi pinapansin. Hanggang dumating ang isang araw, hindi siya tumitigil, nananalangin siya, lumulugod siya. Isang araw, nagbago yung isip ng asawa niya. Kaya hindi na natuloy yung divorce. Alam niyo mga kapatid, bakit? Kasi isang araw, ang lakas ng tukso. Yung computer, ang harap siya sa computer. I-click ko ba? O hindi? Ang lakas ng tukso eh. Eh, yun ang buhay niya dati. Kiklik ko ba? O hindi? Dahil sa nagpapasa na siya ng Word of God, mayroong tukso, mayroong struggle. Pero alam niyo, naging pasya niya. Hindi ko na to i-click. Hindi niya nakinilig at ang ginawa pa niya, sinira pa niya yung computer niya at ipinasura niya. Yan ang desisyon. Di ba? Pag gusto mo na talagang maging malinis ang isip mo, i-erase mo na lahat na nagpaparumi sa isip natin. Lahat ng gawa ng kasalanan, once and for all, tatalikuran mo yan, ibibigay mo yan sa Panginoon, at magdidesisyon ka, ayaw na ng ganyang mga kaisipan na nagpaparumi sa aking isipan dahil gusto kong makita ang Diyos. Matthew 5:8, mapalad ang may malinis na puso, makikita niya ang Diyos. Gusto ko lang malinis ang isip ko. Mga kapatid, kailangan ganun tayo. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil hinahayaan natin yung mga kaisipan sa isip natin, marurumi, hindi maganda, pinapabayaan natin, naglalaro hanggang sa magpupugad na sa ulo natin yung gawa ng kalaban. Napakakapangyarihan ang ating kaisipan, mga kapatid. Ano po yung sinabi niya rito? Sabi pa niya rito, ano ang bagay na kaibig-ibig? Whatever is lovely. Analo kayong comment ni Sister Jennifer. Thanks God for giving me a lovely husband. Lovely. Lovely husband. Loving husband. Lovely kasi kaibig-ibig, Ibig sabihin, pag sinabi natin lovely, parang gusto mo siya. Parang kahit na hindi mo siya intention na ibigin, mapapaibig ka sa kanya kasi kaibig-ibig siya. Di ba? Whatever is lovely. So, ibig sabihin, ano niyo mga kapatid, ano mo ang bagay na ginagawa natin na magiging dahilan para yung tao mapalapit sa atin. Di ba? Kung minsan, ang attitude ng marami, ayaw niya sa akin Kung ayaw niya sa akin, wala akong magagawa. Kaya yung kaisipan Kagaya ng isang teacher head teacher namin sa school dati. May mga teachers na ayaw sa kanya, hindi siya gusto. Ang naging attitude niya, ang naging reaction niya, kung ayaw nila sa akin, di huwag. Kaya ang naging ugali niya sa kanila, ayaw rin niya. O nagtagal? Gawin na lang sila palagi, nag-aayawan sa isa't isa. Pero ang di ba maganda, ayaw pala sa akin, ano kayang gagawin ko? Di ba? Para makuha ko yung loob niya. Lalo't mga Kristiyano, sa hindi Kristiyano, talaga napakahirap yan. Kasi pag hindi Kristiyano, kahit paano gawin mo isang buti, walang makikitang mabuti yan sa'yo. Pero pag mga anak ng Diyos, baka kaya ka ayaw, meron kang attitude na hindi maganda, masyado mong mapunahin, di ba? Lagi mo napapansin yung mga pangit. So, whatever is lovely, ay ito, bibigyan ko siya ng ulam. Hindi ka naghihintay ng kapalit.
Diba? I-encourage ko siya. I-text ko siya. Babatiin ko siya ng happy birthday. Mga ganong bagay, whatever is lovely. Hindi yung mga iniisip natin, yung hindi kaibig-ibig, iniisipan natin kung paano lalayo yung loob ng kapatid sa atin o ng ating mga kaibigan. Alam niyo mga kapatid, sa isang tahanan, whatever is lovely. Pag uwi ko ng bayan, alam niyo, meron kami isang estudyante sa school. Ako yung pag naiisip ko siya, akin nakakabag. Hindi nagpa-participate sa classroom. Grade 5, grade 4. Ang nanay-tatay niya hiwalay. Ang nanay niya, iniwanan siya. Tatay niya, kasama niya sa bahay, ang nagpapalaki sa kanya, lola niya at lolo niya. Ang tatay niya, walang paki sa kanya. Ang close niya, ang lolo niya, pero namatay na. Ngayon, sa school, walang ginagawa sa classroom. Kahit yung teacher, paghalit ng paghalit, parang walang narinig. Hindi na makatish yung mga teacher kasi halos lahat na sila, gano'n ang nagiging attitude. Tapos nung sinabi sa akin ng isang teacher, ano po bang gagawin namin sa batang ito? Kasi po, sabi ko, kinausap ko po, sabi ko niya, gusto daw po niyang mamatay. Bakit ba hindi ka gumagawa? Gusto ko na po mamatay. Bakit mo gustong mamatay? Eh, patay na po ang lolo ko. Gusto na niya sumunod sa lolo niya kasi lolo lang niya ang close niya. Eh, bakit naman? Walang nagmamahal sa akin, sabi ko. Walang nagmamahal sa akin? Wala daw nagmamahal sa kanya. Bakit wala? Tatay mo. Lagi akong sinasaktan. Alam niyo, kinausap ko yung lola niya, ano po ba talaga yung buhay ng batang ito sa classroom, sa bahay niyo? Hindi naman namin yan sinasaktan. Pag sinasaktan nga namin, nagagalit kaya hindi na namin sinasaktan. Eh, yung tatay po niya, lagi daw niya sinasabing, pag umuwi ka naman, pasalubungan mo naman yung anak mo, kahit isang tinapay lang. Iba yung galing sa'yo, natatay ka. Mamagagalit pa daw sa kanya. Papagalitan pa daw siya. Ay wala siyang magawa. Minsan naman, akbayan mo yung anak mo nang maramdaman niyang mahal mo siya. Ayaw daw gawin. Galit pa. Kaya alam niyo, tapos konting ano lang, yung parang may tapik agad, may palo agad yung bata. Kaya alam niyo, yung bata, naghahanap pala siya ng father figure. Kahit nandun yung lola niya at tita niya, ang hinahanap niya pagmamahal ng isang ama. Sabi niya, walang magmamahal sa akin. Hindi ako mahal ng kahit na sino. Kaya gusto ko lang pumatay. Alam niyo bakit? Ang gusto niya, naiingit siya sa mga bata na nakakita ng kasama yung tatay. Na sasabihin, lalo na yung sa school namin kasi, pag may birthday, talagang mga parents supportive. Magdadala ng spaghetti, Jollibee, McDonald's, papakainin lahat yung mga kaklase. Siya, ilang beses na siya nag-birthday, wala siyang galon, kahit na pansit, kahit tinapay. Kaya yung kalooban ng bata, ang rebelde. Alam niyo mga kapatid, nakakaawa. Bakit? Yung kasambahay niya, walang pagnanasang gumawa ng isang bagay na kaibig-ibig sa kanya bilang kapamilya. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga yan sa pamilya. Whatever is lovely, di ba? Anong bagay na kaibig-ibig? Hindi malapit sa iyo yung anak mo. Baka ikaw ang dahilan kaya hindi malapit sa iyo yung anak mo, di ba? Kaya hindi malapit sa magkakapatid kasi hindi gumagawa ng bagay na kaibig-ibig. Kaya napakaganda gumawa tayo ng kaibig-ibig sa kasambahay natin, hindi puro selos, inggit, mga kapanaghilian, bet siya ganito, bet siya ganito. Magpasalamat ka na meron gano'n yung kapatid mo. Kasi pag pumasok sa kalagitnaan ng isang sambahayan, yung walang pagnanasang gumawa ng bagay na kaibig-ibig sa miyembro ng pamilya, diyan nasisira ang isang pamilya. Alam niyo mga kapatid, napaka-simple ang pwede lang nating gawin para ipadama ang pag-ibig. Sabi nga dito, whatever is lovely. Ano pang dapat nating isipin mga kapatid? Sa mga bagay, sabi niya rito, ano mang bagay na mabuting ulat. Isa pa ito mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan natin lahat ng mga bagay na dapat nating isipin, napakarami yan pero nag-i-stick lang tayo dito sa isang versikulo na sinabi niya rito, ano mang bagay na may mabuting ulat, good report. Eh kung may isa ng problema sa atin, ang gusto nating pinapakinggan, mga negative report. Sabi nga ng Marcos, mag-ingat ka sa iyong pinapakinggan. Dahil kung anong pinapakinggan mo, yun ang papasok sa isipan natin. Anong problema kung minsan? Pag narinig mo yung negative report, ang sarap ibalita. Tingnan nyo sa kahit minsan lang sa iglesia, uy, alam nyo ba, si kapatid na ganito, nagpatotoo siya.
Nagpapatotoo siya, may answered prayer daw. Pag prayer meeting. Alam niyo, madalang yung nagbabalita ng ganun. Na-experience nyo na ba? Na kinakalat yung balita pag good news? Madalang, di ba? Pero pag ang balita ay, alam niyo ba si ganito? Ayan, nakita ko may kasamang ganito. Ang bilis kumalat. Mga negative na mga usapan. Alam niyo mga kapatid, kailangan na mag-ilang ang isipan natin. Whatever is good report. Ano bang bagay na best sa mga kapatid? Yun ang lagi mong iniisip. Yun ang lagi mo nakikita sa kanya. Hindi yung mga kapintasan niya, yung mga pangit sa kanya. Isipin natin yung maganda sa kanya. Pag ang inisip natin yung mga good report tungkol sa kapatid na ito, tungkol sa kanya, alam niyo mga kapatid, matututunan natin siyang mahalin, yung kalooban natin lalapit sa kanya. Kaya kung minsan yung mga mag-asawa, ang lagi mo nakikita yung kapintasan niya, puro kapintasan niya. Hindi ganun, dapat ang tingnan mo yung maganda niyang katangian. Kung minsan, ang lagi mo nakikita yung kapintasan niya. Sa kapatid lang, lagi na lang naka-cellphone. Hindi ka nagpapasalamat kahit lagi naka-cellphone yan at cellphone ang cellphone niya. Pero, meron ka namang katuwang na meron ka namang kausap at gusto mo ng kasiyahan, di ba? May mga bagay na ma-appreciate mo sa bawat isa. Alam niyo mga kapatid, kung minsan totoo yung sinabi na, pag nawala na yung tao, saka mo lang siya ma-appreciate. Pag wala na siya, tingnan niyo mga pag may namamatay. Naalala ko siya, nandiyan lang siya, nakaupo siya. Diba? Kung pwede lang buhayin, kahit wala na siyang ginagawa, makita ko lang siyang nakaupo. Naalala ko si Marky noon, nung nawala si Scarlett. Sabi niya, mabalik lang sila. Kahit na-paralyze na siya, kahit wala na lang siyang gagawin sa bahay, kahit makikita mo na lang siya nakaupo niya sa tumba-tumba, wala na siyang ginagawa. Basta makita ko lang siyang nandyan. Di ba? Yung kasi dun yung sabi nga dito, mga kapatid, sabi niya dito, ano bang bagay na may mabuting ulat? Yung magagandang katangian ng isang tao. Yun ang dami natin titingnan. Hindi puro kapintasan. Nakarinig ka lang naman sa salita sa kanya, masakit na salita. Nakalimutan mo na lahat yung maganda niyang ginawa sa'yo. Kahit lang sa magkakapatid sa Panginoon nakapagsalita na siya na hindi magandang salitang masaktan ka, hindi mo nakakalimutan yun. Ilang taon ang lumipas. Samantala yung ginawa niya, mabuti sa'yo na napakarami, hindi mo na maalala. Diba? Kailangan habang tayo nandito mga kapatid, tinitingnan mo yung mabubuti niyang katangian. Ina-appreciate natin yung mga kapatid, hindi yung ayaw lang natin sa kanya. Kasi lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang ayaw. Kahit ako, meron akong ayaw sa inyo. Kayo din, may ayaw din kayo sa akin, di ba? Pero kung titignan lang lagi natin, yung ayaw natin sa isa't isa, wala na tayong gagawin dito. Magkakagulo na lang tayo. O pagka mag-asawa, lagi mo na lang titignan yung ayaw mo sa kanya, tinitignan mo yung gusto mo na nasa ibang tao. Ano mangyayari sa inyo, di ba? Buti si Kuya Cesar, nagtitiis na mabuti, di ba? Ganun, kaya tumatagal ang samahan di ba? Hindi naman lahat ng gusto mo makikita mo sa asawa mo Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, talaga bang hindi ka mag-asawa, Sister Mendy? Pag dumating na po yung aking ideal man, wala talaga akong makita doon sa ideal man ko Kaya nga tinawag na ideal. Pag sinabing ideal talaga, pero walang ideal man talaga. Hindi mo yan makikita sa isang tao. Sama-sama yung gusto mo sa isang tao, imposible yun. Walang ganun talaga. So mga kapatid, minsan ganun din tayo. At kung gusto mo yung asawa mo, ideal man. Mga kapatid, tingnan nyo na lang yung meron siya na wala sa iba. At ma-appreciate nyo na. Diba, Ate Tita? Ganun din po, Kaya makita natin dito, mga kapatid, napakaganda sa buhay natin ito. Sabi niya dito, whatever is good report, pag negative report, huwag mo nang ikalat. Huwag mo nang palawangin, huwag mo nang padamihin. Ano ba si ganito? Tsaka si ganito pala. Ano pa kalagpag mo? Pagalinig yun, di ba? Negative walang makitutulong. Kaya sabi niya rito, whatever is good report. At sabi pa niya rito, kung may anumang kagalingan, kung may kagalingan, ang galing-galing, di ba? May kagalingan, makatutulong pa sa atin. At kung anumang may kapurihan, worthy of praise. Kapuri-puri. Tingnan niyo, ito ang isa sa mga dapat iniingatan natin. Pwede magkukwento sa isang kapatid.
ang ikukwento natin yung maganda. Tanungin muna natin ang sarili. Pag ito ba ay kinuwento ko sa kanya, ano magiging tingin niya sa kapatid? Mapupuri ba siya? Hindi ba? Kaya tingnan niyo kung minsan, sa isang pamilya, hindi natin alam, nagsisiraan tayo sa isa't isa. Diba? Kung yung kapatid mo, may nagawang hindi maganda, tapos ikakalat mo pa. Praise Lord, diba? Sino sinisira natin? Pamilya natin, diba? Yung anak mo nakagawa ng kasalanan, ikukwento mo pa sa kumpare mo o sa lahat ng kaibigan mo, yung anak mo ganito, ganyan. Sino sinisiraan natin? Pamilya natin, diba? Tapos, yung problema ng pamilya natin, sasabihin pa natin sa mga hindi mananampalataya. Anong tingin nila sa atin ngayon? Ganyan pala kayo dyan. Kung mga Kristiyano, yung mga problema pala ninyo, mas malala pa sa problema namin. Ano magiging dating sa atin, di ba? Sinong sinisiraan natin? Kaya problema ng pamilya, dapat problema lang ng pamilya unless na meron kang pinagkakatiwalaang tao na hihingan mo ng payo. Yan ang alam mo malapit sa Panginoon, okay lang yun. Pero yung pagsasabi ba natin kung kanino, na kinasisira naman ang pamilya natin. Mga kapatid, wag na wag natin gagawin whatever is praiseworthy or worthy of praise. Kaya napakagandang katangian, mga kapatid, dahil maging sa mga mag-asawa, hindi mo sinasabing kapitasan ng asawa mo, kani-kanino, di ba? Ako yung asawa ko, di ba, pagluto, yung asawa ko, ganito, yung asawa ko. Mga kapatid, sabi nga ng Biblia, di ba, yung asawa mo, sarili mong katawan niya. Pag napipintasan ng asawa mo, napipintasan mo kayo. Mga kapatid, yun ang lagi nating ingatan. Whatever is worthy of praise, mapupuri siya. Mas maganda yung pinakwento natin, alam niyo ba? Pati sa mga anak natin, alam niyo ba itong anak ko? Nakapasa. Ang ganda ng grades niya. Hindi ako pinakwento mo pa. Itong anak ko, alam niyo ba? Nakakahiya itong ginawa nito sa school eh. Hindi ganun mga kapatid. Hindi natin alam na sasaktan natin yung damdamin nila. So mga ganito mga kapatid, napakaganda yung pinayo ng ating Panginoon sa atin. Ano sabi niya dito? Ang ating kaisipan, sabi niya dito, kung anumang may kagalingan at kung anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Lahat ng dumadating sa isipan natin, pwede natin kontrolin. Anong sinasabi ng banal na kasulatan, napakalaking hadlang sa atin, yung tayo nag-iisip, yung product of imagination natin, anong dapat natin gawin mga kapatid? Sabi niya dito sa 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Ito yung sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi niya dito, na siyang gumigiba ng maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-isip at pagtalima kay Kristo. Yung sabi niya dito mas maganda, casting down imaginations. I-cast out nyo yung mga imagination natin hindi maganda. Na hindi magaganda dumarating sa isip natin, i-cast out mo yan. Ako, kausapin mo yung sarili mo. Ako, Amanda, huwag ka mag-isip ng ganyan. Tanggalin mo yan sa isip mo. Casting down imagination. Evil imagination. Kundi anong dapat natin gawin mga kapatid? Sabi niya dito, mag-meditate Psalm 143 verse 4 to 5. Sabi niya dito, sa mga awit. Basahin po natin sa 143 verse 4 and verse 5. Sabi niya dito, kaya ang aking diwa ay naglupaypay sa loob ko, ang puso ko sa loob ko ay bagbag. Aking inaalala ang mga araw ng una. Aking ginugunita ang lahat mong mga gawa. Aking binubulay ang gawa ng iyong kamay. Sa panahon na parang tayo ng lulupaypay, ang sabi ng banal na kasulatan, inaalala mo yung mga gawa ng Panginoon sa buhay mo. Hindi yung mga kulang, hindi yung mga panalangin, hindi natutunan. Meron nga isang quotation, sabi doon be thankful sa mga, hindi sa mga answered prayer. Be thankful na hindi mo hinili sa Diyos, binibigay sa iyo. Sabi ba dito, basahin natin mga kapatid, sabi dito sa 37 verse 8 ng mga awit. Ito rin ang siyang mga product of imagination natin na dapat na mawala sa atin. Dito sa 37:8 ng mga awit, sabi niya rito, magligat ka ng pagkagalit, bayaan mo ang puot, huwag kang mabalisa. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng masama.
Mga kapatid, ito yung mga dapat hindi natin ini-entertain sa isip natin. Worries. Alam niyo ba ibig sabihin ng worries? Nakita mo meaning ng worries, sabi niya rito, ay ano? Worries is tormenting yourself by disturbing thoughts. Tinotorment mo yung sarili mo dahil sa pag-aalala mo. So, kaya ako kukuha na ito. Paano na ako? Paano yung pag-aaral ko? Tinotorment mo yung sarili mo. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo pag nag-worries tayo. Pag nag-worry. Kaya sa umaga ito mga kapatid, tanggalin natin mga ganyang kaisipan. Yung kaisipan natin, pinapasok ng mga evil imagination. Mag-ipadapit tayo sa Panginoon. Magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi niya dito, panghuling verse na aking babasahin. Sabi dito sa Romans chapter 12, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin para yung kaisipan natin ay mailagay sa tama. Sabi niya rito, na huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano yung note? Keyword dito? Sabi niya rito, magbago kayo ng inyong pag-iisip. Magbago. Baguhin natin yung takbo ng isip natin. Paano mayayari yan mga kapatid? Meditate in God's Word. Mag-meditate tayo na salita ng Diyos. Pagbalay-balayin natin yan. Tanig natin sa isipan natin, isa puso natin, araw-araw ng buhay natin. Yan ang meditation natin. Pag tayo maharap sa mga temptation, sa mga ini-inject ng Diablo, meron tayong panlaban sa suligi ng masama. Dahil puno tayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, napaka-importanteng binabasa personally ng anak ng Diyos. Sino sa atin hanggang ngayon wala tayong Biblia na hinahawakan at binabasa? Mga kapatid, papaniwalaan natin ito hindi pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Madali tayong matalo ng ating isip. Wala tayong panlaban. Tandaan natin ang salita ng Diyos ay tabak ng Espiritu na ipanlalaban natin sa lahat ng suligi ng masama. Gayon lumaban ang ating Panginoon sa matukso ng Diablo sa Kanya. Ganon niya nilabanan ang mga tuksong binibigay ng Diablo sa Kanya para sirain ang takbo ng isip niya. Ganon din tayo dapat mga kapatid. Ang mga salita ng Diyos kailangan nasa puso, nasa isip natin, laman ang ating meditation. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito na matulungan tayo ng ating Panginoon. Mabagtagumpayan natin ang labanan sa kaisipan natin. Dahil natin ito ngayon, tayo manalangin, pasalamat natin ang ating Panginoon.